Babae, duguan, matapos tamaan ng pen gun. Bakit ako Miguel? Sakalan, hindi ako makahinga! Menor de edad na buntis, tinadyakan daw ng barangay tanod. Tipulan! Mga biktima ng Ondoy, kamusta na? Isang taon matapos ang trahedya. Noong umaga po ng September 26, pumutok na po yung panubigan ko. Tapos, nag-decide po yung OB ko na pumunta po ako sa Mission Hospital. Ako naman, Arnold Glavio. Oras na ng totoong drama at aksyon dito sa Rescue. Sa tindi ng aksyon at umaatikabong takbuhan tuwing may rescue operation. Aakalain na iba ng trabahong ito ay para sa mga barako lamang. Pero ibahin si Tessa Reyes ng Makati Rescue. Kung tapang at bilis ang aksyon ng pag-uusapan, wala siyang uurungan. Ako po si Maria Teresa Reyes. Almost 2 years na po ako dito sa Makati Rescue. Bali yung role ko dito sa rescue, basically, more on medical ako as a response. Kasi nga, I'm a registered nurse. So for me, wala namang difference kung babae or lalaki ka na nag-work ka sa rescue team. Since same naman yung level of training mo, wala naman difference dun. Ulit yung city. Yun nga po, nag-ask daw po na assistance yung mga taga-Ayala po kasi meron daw nabanggang taxi dun sa Center Island. Great City, MR1 touchdown. MR1. Asan po yung patient, kuya? Ano mo nangyari? Bali, nung pagdating po natin sa area, nakita po namin yung ngayon taxi, pumampa siya doon sa mga barrier doon sa Ayala. Yung nagdi-divide ng mga lanes. At yung kwento kasi ng patient natin, hindi niya daw alam, kasi nag-text daw siya. Hindi siya nakapag-prepare na babangga na sila. So yun nangyari. Hindi niya na-prepare yung sarili niya, tumama siya doon sa pinaka-backseat. Nakita namin yung pasyente, nakahawak siya doon sa chest niya. So kung ganyan yung makita mo, naka-guard siya sa chest niya, alam natin chest pain niya. Pero i-check pa rin natin kung ano yung masakit. So masakit mismo dito? Yung legs mo, kaya mo igalaw? Ha? Nagagalaw mo yung legs mo, ha? Napipil mo yung legs mo. Napipil mo to? Napipil mo. Pero hindi mo siya magalaw. Wait lang, ha? Dadali ka namin sa ospital na Makati dito sa Manlugay. Hirapan ka huminga? Okay. Okay, higa ka namin sa spine board, ha? Okay, higa. 1. Hindi naman porket dito lang yung masakit, wala na siyang ibang pinsala or ibang nararamdaman sa katawan. Para lang makacheck tayo kung ano pa yung mga problema or yung mga nangyari sa kanya, ginagawa natin yun. Ito, dito lang, ito, dito, ito, dito, so masakit. Ow, ito, okay. Straight mo yung legs mo, kaya? Yung mga ganun situations, mahirap siya talaga kasi nga limited yung movements na pwede mong gawin. Kailangan talaga i-maximize mo talaga kung ano yung maliit na space rin doon sa management na pwede mong gawin. Tapos may hematoma din sa knee. Pero minor lang naman. So, tinanong ng doctor natin kung ano yung nangyari sa patient natin ulit. So, i-relay natin sa kanila yon. So, yung request ng doctor natin is for chest x-ray para ma-sure natin kung may fracture ba tayo or wala. Isa pang pasyente ang sasaklolohan ni Tessa. At sa pagkatong ito, isang babae na duguan ng paa.
matapos tamaan ng pen gun. Bali, yung isa natin patient dito, yung dinala dito, yung patient natin na nabaril siya ng sumpak or yung pen gun natin natawag. Dinala siya dito ng mga kaibigan niya. So yun nga, nakita na lang namin siya na nakaupo dyan sa may hagdanan namin. Pwede. Wag kayo rito magkatanong. Ha? Asikasuhin muna. Huwag muna kayong Dami-dami na nang dumalating, tapos lahat pa nakainom. Siyempre, madami dyan yung nagsasabi na dun sa side namin na bakit wala kami ginagawa. Sandali, magkantano kayo, ha? Alam namin ginagawa namin dito. Mali kasi yung sugat ng pasyente natin. Tumama siya dun sa pinakabuto ng binti natin. Tapos tumago siya dun sa calf niya, dun sa may tabano, sa may hita. Pag hindi natin naagapan yan, pwede mag-lead yan sa infection na severe. Pwede. Sandali, magkantano kayo, ha? Alam namin ginagawa namin dito. Huwag sa kalan, hindi ako makahinga! Nagkayayaan kami uminom dyan lang sa tapat. Tapos nagpahatid po yung bali tropa ng best friend ko kasi naman ko yung best friend ko maghatid. Hinatid namin sila sa sakayan tapos yung boyfriend ko po kasama yung kaibigan niya, tumatakbo sila. Akala naman po nung mga tropa ng best friend ko, aanuhin sila. Kaya pagsakay po nila, bali patawid na po ako kasi pupunta na nga po ako doon sa boyfriend ko. Bigla na po silang nagpaputok. Sandali, 1, 2, 3. Yeah! Dito ako mga si Vincent! So yung ginawa namin, pinasok na lang namin siya sa ambulance. Kasi una-una yung safety ng pasyente natin. Kasi yung mga kasama niya nakainom yan eh. Mamaya ko ano na lang maisip nun, mabato or what. Tapos yung pangalawa, safety din natin. Kasi paano natin siya i-manage kung tayo mismo ma-discretion dahil dun sa mga taong yon. So yung ginawa namin, niload na namin kagad sa ambulance. Tapos dito na namin siya minanage. Ako nang galit, sobrang sakit. Sugat ko! Wait na nga, elevator na yung gagawin. Wait mo lang. Wait mo lang. Wait mo lang. Inassess muna namin siya kasi kailangan malaman natin yung severity ng sugat ng pasyente. Bakit siya dumudugo ng ganun? Saan ba siya pumasok? Kailangan meron tayong data na ibibigay sa doktor natin para alam na nila kung ano yung gagawin or yung ipe-prepare nila pag sa pagdating natin dun sa hospital. Kasi ang akala mo, nakakala mo. Ngayon, alam mo galit. Ano magalit kasi dahil ako sila ulo mo eh. Ano nangyayari sa'yo? Initial vital signs, RR20, pulse rate 68, BP of 90 over 60. Kasi parang hindi ko rin po kasi expected na siya yung matatama. And then, ang inisip ko sana, hindi na lang siya sumama. Na parang nasasaktan din po ako sa tuwing may iiyak siya na yun nga po, pagdating ng ospital, umiiyak na siya na hindi niya na daw kaya. Patient natin, nung pagdating sa hospital, since na-anticipate na nga nila na gunshot wound yung pasyente natin, pinadala nila sa x-ray kagad yung pasyente para malaman kung meron pa bang bullet na naiwan dun sa loob ng sugat niya. Kasi pag hindi natanggal yung lahat, magkukasyon ng infection. Dun sa mga ganun situations, hindi naman siya ganun kahirap. Kailangan lang mag-remain calm ka. Hindi porket may nagagalit sa'yo or may sinisigaw sa'yo, nagpapadala ka sa emotion nila. Kailangan mas strong ka kasi ikaw, alam mo yung gagawin mo. Para sa akin kasi, mas gusto ko yung field work eh. Parang mas exciting yung dating niya kasi dun sa hospital. Pero yung gratification na alam mo, nakatulong ka dun sa patient mo. Sumasakit pa rin siya minsan. Kada tatayo, bawal siya mapuwersa. Kasi pag napuwersa, sumasakit agad. Kaya nga, lagi ko sinasabihin yung mga ini, kung maaari, tumigil na ng bahay. Kumbaga, yung natutunan ko sa nangyari sa akin na magkaroon ng limitasyon yung paglabas-labas, tsaka sa bahay. And syempre, hindi ko rin naman po masasabi na pag gumaling na ganyan, hindi ka nalalabas.
ano na lang po, parang limitasyon. Nakablatter na raw sa Makati Police ang pangyayari at hanggang sa ngayon, pinaghahanap na ang suspect.